Amen. Hallelujah. Pagpatuloy po natin ang palakpak natin sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. We thank you, Jesus, ngayong umagang ito, Panginoon. Sa malakas na katawan namin, Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, alam kong maraming events ngayong December, Alam kong napapagod din ang ating katawan. Pero sabihin nga natin, tayo ay malakas sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus, sa kalakasan, Panginoon. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabihin po natin, I'm strong in the Lord. Strong in the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, last week pa ako, yung masama yung pakiramdam ko kasi marami pong event. Ginagawa po namin hanggang umaga, hanggang yung mga trabaho, tinatapos namin. Pero alam ko, Lord, ang Lord ang nagbibigay ng lakas sa atin. Amen? Thank you, Jesus. Sabi nga, purihin ang ating Diyos na buhay, hindi lang sa ginagawa natin sa araw-araw, kundi talaga ang Diyos ay mabuti sa atin. Hallelujah. Sabi nga sa kanyang mga salita, purihin sa awit 47, purihin ng Diyos, siya ay awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awitan purihin ng mga nilikha. Maghari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, Lord. Ikaw ang maitaas. Ikaw ang papurihan, O Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Ng Diyos
Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, Amen. sa dakilang biyaya mo, Panginoon, na Yes, binigay niyo po Lord. sa amin. We thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Kami, Panginoon, na hindi karapat-dapat. Pero Lord, pinagdapat mo na purihin ka namin, na lumapit kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord. Napakabuti mo, Lord, sa buhay namin. We thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo ng buong puso, sa pinakamababa, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Kami ay nagkukulang sa iyo. Hallelujah. Tayo ay magpuri sa Panginoon. Thank you, Lord. Sadyang kay buti na ating Panginoon,
Tayo po'y manalangin. Tunay nga, O Diyos, dakila ka. Hindi ka kayang ikumpara kahit saan na bang bagay. Ika'y walang hanggang Diyos. Dakila, lalo't higit ang iyong katapatan, ang iyong habag, ang iyong pag-ibig, at ang kagandang loob mo po na siyang bumabalot po sa amin. Alalahanin man namin ang mga nagdaang buhay namin. Kalunos-lunos ang buhay namin. Pero ngayon, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong ginawa sa krus, Panginoong Hesus. Ang biyaya ay dumaloy na masagana sa amin. Binabago niyo po kami araw-araw sa pamamagitan po sa liwanag ng iyong mga salita at sa banal na Espiritong tumutulong po sa amin upang, Panginoon, maiakma sa aming karakter ang iyong mga salita. Salamat po na marami. Pinupuri ka po namin. Dinadakila ka po namin. Walang hihigit sa iyo, Panginoon. Kaya karapat dapat kang tumanggap ng karangalan. Papuri, Panginoon. Salamat po sa sinimulan mo po, Panginoon, na mabuting bagay. Sa aming pamilya, may mga pinakita ka, Panginoon. Nagsimula sa pananampalataya, Panginoon. Sa mga lahi po namin, Panginoon, nagpapasalamat po namin. At sa mga generation pa na lalabas sa aming mga lahi, salamat po na marami ikay magtatapat. Patuloy ka magtatapat. Kaya nga po, Panginoon, ini-entrust po namin sa iyo lahat ng bagay. At nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na nagsasama-sama po kami, nasasamba sa iyo. Nagsasama-sama kami upang parangalan ka. Nagsasama-sama kami, Panginoon, upang pasalamatan ka, upang iyayag namin ang kabutihan niyo po sa aming mga buhay. At sa pamamaraan, Panginoon, ng mga aming nabiyayaan na Panginoon, maibalik sa iyo, Panginoon. Salamat po na marami, Panginoon, sa iyong biyaya. At biyaya rin po, Panginoon, namin na ibinabalik po ito sa iyo, Panginoon, ng karangalan. At salamat po na marami, Panginoon, sapagkat sa lahat ng araw at hamon namin mga buhay, lagi ka pong naandyan. Ang iyong mga salita ang nagpapaalala sa amin upang patuloy kami tumayo, Panginoon. Upang patuloy po kami lumakad, Panginoon, papunta sa iyo, Panginoon. Salamat po na marami sa mga kapatiran po namin na dumaraan po, Panginoon, sa pagsubok at nagtatagumpay po dahil sa iyo, Panginoon. At lalalaman po namin na lagi niyo po kaming iingatan, papatnubayan, palalakasin hango sa iyong mga salita na dulot nito'y kagalingan sa aming mga buhay espiritual. At salamat po, Panginoon, lagi ko pong sinasabi, makamit po nawa namin at matamo, Panginoon, ang tunay na kapayapaan na ibinibigay niyo po sa amin at ang iyong mga salita na siya nagpapatunay nito, Panginoon. At kalakasan, Panginoon, at kapayapaan, Panginoon, kagalakang walang paparis, Panginoon. Pag ito po, Panginoon, ang aming isinasapamuhay. Salamat po na marami. At hayaan niyo po sa pagkakataong ito, hindi pa man po namin napapakinggan ang iyong mga salita. Alam po namin, meron ka pong hinandang mabuting bagay. Katalinuhan po, Panginoon, ilagay niyo po sa amin karunungan upang mai-apply namin ang iyong mga salita. At salamat po na marami, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, sa iyong mga biyaya, sa iyo lamang po kami titingin, Panginoon. Hindi po kami titingin sa aming paligid, Panginoon. At hayaan niyo po makapokus lagi kami sa iyo, Panginoon, upang kami magtagumpay sa lahat ng hamon ng buhay. Salamat po na marami. Hayaan niyo po ang lahat ng karangalan, ang lahat ng papuri ay nauukol lamang para sa iyo. Walang matira sa amin. Inihahandog namin ito sa iyo. Pinagpapasalamat namin ito sa iyo, Panginoon. Inaalay po namin sa iyo ang aming mga sarili sa oras na ito. Sa iyong karangalan, magpasawalang hanggan. Sa ngalan po ni Jesus lamang namin, Panginoon, na manunubos, tagapangalaga at tagapagligtas ng aming buhay. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Pleasant morning po sa atin lahat. Si Deacon lang po ata ang mabuti yung ang umaga.
Good morning po and a pleasant morning po sa ating lahat. Okay, salamat po sa Panginoon at salamat po sa mga banding ng leaders and workers. May mga natutunan po tayo sa presensya ng bawat isa. So, punta na po tayo sa pag-aaral natin. Ang Iglesia ng Diyos sa Buhay, keywords po natin, gaya ng kawal. Key verses po natin, dalawa po ito. Ephesians chapter 6, verse 11. Magsibihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Verse 4. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nakikihalo-bilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Purihin po ang pagkabasa ng salitang ito. Ang ating pong topic ay spiritual warfare. Sabihin niyo po, spiritual warfare. Ito po'y pakipaglaban, ito po'y pakipagdigma. Kumbaga sa pagtutuos. Tama po ba yan? Parang naghahamon, may naghahamon lagi sa atin eh. Ito'y pagtutuos o pakipaglaban. O sa isang salita, pakikipagdigma. Pero ito'y pakikipagdigmang spiritual. So, yun ang ating pupuntahan mamaya. Kaya lagi ko sinasabi yan nung sinimulan natin ito. Dahil eto na po tayo sa verse 12. Pero ito po ang sinasabi po natin. Spiritual warfare, sa text po natin ay kukunin na po natin sa verse 12. Pausad na po tayo. Unti-unti na po natin tinutunghayan yung mga bagay na mahalaga. At ito pong mga nauna natin pinag-aaralan ay pinakita natin para bagang si Satan o si Lucifer ay nahubadan. Para bagang nabalatan natin. Kasi scriptural, sinabi kung sino siya. At sinasabi ng Bible kung ano yung mga gawa niya. At kung ano yung pamamaraan niya. Yung mga trickery niya. Yung kanyang mga devices. Kung paano siya gumanap at gumawa. At ginawa ito na salita ng Panginoon para tayo makaiwas at makalaban. Can I hear amen? Spiritual warfare, ito ang kakulangan sometimes sa mga Kristiyano. Hindi lang sometimes. Ito'y madalas. Kaya panahon na po para tayo ay lumaban ng nakatindig. Pag sinabi nakatindig, hindi nakaporma ang kalaban. Amen po ba? Now, puntahan po natin sa verse 12 po kapatid. Babasahin ko lang po para meron po tayong idea sa mga limang points po natin na pag-uusapan sa ngayon. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa mga laman at dugo. Una, hindi po ito sa laman at dugo. Pangalawa, kundi laban sa mga pamunuan. Pangatlo, laban sa mga kapangyarihan. Pang-apat, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Panglima, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 5 po siya na ating pag-uusapan. I hope na ma-finish po natin ito. Pero puntahan po muna natin yung salitang paghahanda. Sabihin niyo po paghahanda. Kasi pag hindi tayo handa, alam na natin yung devices niya, ni Satan, yung si Lucifer, di ba? O yung devil na sinasabi po natin, siya po talaga yung maninira, slanderer. Sisirain niya lahat. Ang lahat ng gawa ng Diyos ay sisirain niya, wawasakin niya. Ang sabi po sa John chapter 10 verse 10, naparito ako, sabi ni Jesus Christ, naparito ako upang tupay magkaroon ng buhay at ganap na kasiyasiya. Naparito ang magnanakaw para ano? Pumatay, mangwasak, manira. Yun talaga ang kanyang kalikasan. Sa simula pa lang, sinira niya na yung creation eh. Yun si Eva, dinaya niya, niloko niya. At tayo rin dadayain at lulukuhin. So alam na natin, ngayon kailangan natin maghanda. It is time na mag-prepare po tayo sa ating sarili. Kasi every time ay may battle. Can I hear amen? Lagi po tayo nasa labanan. Dito pa lamang sa church may labanan na eh. Dapat yung tingin natin sa Panginoon. Huwag tayong mag-iisip. Pag limbawa, nag-church po tayo, dapat tayo nakapokus sa Panginoon.
yung sinasabi ng Panginoon sa atin na nangungusap ang kanyang mga salita, mag-focus tayo doon. Kaya lahat ng segundo may battle. Segundo, oras, minuto, araw, may battle. Hindi natin namamalayan na andyang kumikilos lagi. Di ba naalala nyo sa Peter, di ba? Siya yung rowing lion. Siya po'y umuungal na leon na naghahanap ng masisila. Sabi niyo po masisila. Even doon sa mga Christian, gusto niya masila, madaya. Mean to say madaya, maloko man lamang kahit papaano. Kasi di na tayo makukuha yung kaligtasan niya eh. Di na maaagaw eh. Tayo ligtas na eh. Sinasabi ng Bible, dinala na tayo ng Panginoon sa parada ng tagumpay. Kaligtasan po yon. Pero nasa battle po tayo ngayon. Kailangan natin iligtas ang ating soul sa mga gawa ng laman. Kaya nahihiramen. Ngayon, tingnan po natin. Part 2 po ito, paghahanda, ito'y part 2 na pinag-uusapan po natin. At naalala ko po, finally, sabi sa verse 10, finally, brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Katapus-tapusan, kaya nagsimula po tayo doon para pakitan po ng Biblia o ang salita ng Panginoon kung gaano kahalaga ang Panginoon. Kasi sa Kanya yung tunay na kalakasan. Be strong in the Lord. Ibig sabihin, sa Panginoon lang tayo tumingin. Dahil may kapangyarihan po yun na nagpapalakas sa atin. Kasi sa Kanya lang po yun. Kaya nahihiramen. Tingnan po natin, una, ay nilagay ko po dito, ang kahalagaan sa verse 11 po kasi, di ba, magsuot ng kagayakan. Kasi verse 12 ang pag-usapan natin eh. Etong kahalagaan ng buong kagayakan ng Diyos, napakahalaga. Sabi niyo po, napakahalaga. Ito yung kailangan nating kumpletuhin. Kailangan isuot ito, ito kasi biyaya po ito eh. Ibinigay na ito ng Panginoon sa atin. Ang kailangan na lang po natin, gamitin. Sabi niyo po, gamitin. Pag sinabing gamitin, araw-araw wag mong pabayaang hubarin. Laging naka-on guard po tayo. Laging nakasuot po ito. Kasi napakahalaga rito. Once na ang kalaban natin ay nagbaba po tayo ng isang kasangkapan sa ating sarili, ano po gagawin niya? Yung open po na hindi well protected, makinig po kayo mabuti, doon siya papasok. Naghahanap nga siya ng pagkakataon eh. Na mababa mo yung weapon na meron ka. Yung kalasag na meron ka. Amen po ba? Kaya very danger po talaga tayo pag nagbababa po. Nasa danger zone po tayo. Lagi po tayong nasa laban. Kaya kailangan tawag diyan, full butter gird ba 'yon? Oh, di ba? Kailangan buong kasuotan. Kasi pag kulang, kaya mahalaga po yan. Makumpleto natin sa susunod, pag-aaralan po natin yan. Ang kahalagaan ng buong kagayakan ng Diyos, una sa verse 12, sinabi po kanina, ang pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Minsan lumalaban tayo, nakipagpatintero tayo sa kalaban dahil gusto natin ma-achieve yung ating buhay na maayos. Hello? Minsan tayo, di ba, ang tao may pride eh. Lahat tayo may pride. Gusto mo, hindi ka basta-basta. Gusto mo, mataas ang degree mo. Kaya gagamitin mo yung mga bagay na laman para palakasin mo ang iyong sarili. Para ikay maging tanyag. Kita niyo po yung tatlong bagay, sinabi po ito ni Pastor, di ba? Ang tunay na kalagayan ng tao, kaya tayo dinadaya, kasi tayo, ginagawa ni Satan yung ating flesh. Binubuhay niya. Hello? Lust of the flesh. Lust of the eye. And the pride of life. Makalaman. Sabi niyo po makalaman. Kasi saan po nagsimula yan? Kasi si Satan may pride of life siya eh. Bago siya naging Satan. Bago siya naging devil. Doon nagsimula yan. Kaya lahat na masasakop niya. Ngayon, tignan natin ang ating paglaban, kung titignan natin na itong mga bagay na ito
ay para bagang yung katayog-tayugan ang gusto nating marating. Si Jesus Christ, hindi siya matayog na namuhay dito. Kaya nga sabi ng verse 10 be strong in the Lord Kung papag-aralan natin ng Panginoon, hindi siya nakipaglaban sa laman at dugo. Hindi sa kanyang katanya, kasi talagang, kung tutuusin, napakaringa-ringal ng kanyang katatayuan. Hinubad niya nga po ito Namuhay bilang alipin. Hindi siya nagmataas po dito. Although siya nasa pangkataas na katatayuan. Wala po siyang pride of life na binuhay dito. Ipinagpasakop niya ang buhay niya sa gobyerno. Naging alipin siya. Naghanap buhay din po siya. Hindi para yumaman, kundi matustusan lang ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kasi nanay niya, walang trabaho di ba? Namatay na si Jose, ang kanyang tatay. Kaya nahihiramin. Kaya pag ipaglaban ay hindi sa laman at dugo. Saan tayo maglalaban? Paano tayo lalaban? Anong laban ba ito? Naalala ko si Paul, sinasabi ni Paul, Timothy chapter 6 yata yan, 2 Timothy chapter 6 verse 12 po yata yan, I fought a good fight of faith. Ang pakikibaka ay mabuti. Minsan tayo, may gusto tayong marating, medyo offensive tayo. Marami tayong nasasagasaan. Amen. Una, salita ng Panginoon na nasasagasaan natin. Kaya nga yung katwiran ng Panginoon, dapat lagi natin namamasdan palagi sa lahat ng ating buhay. Matuwid ba itong gagawin ko? Makabit ko po to. Halimbawa, meron kang plano, gusto mo makamit to, ito ba'y matuwid na gagawin ko para marating ko yon? Di po ba? Kaya dapat alam natin na paipaglaban ay hindi sa laman at dugo, kundi sa good faith. Fought a good fight of faith. Mabuting pakikibaka. Ang sabi ng Bible, daigin ng mabuti ang masama. Iyon pala ang dapat natin labanan, yung masama, yung masamang gawa. Kanino? Sa tao ba yun? Hindi. Personal po yun. Personal sa ating sarili bilang isang kawal ng Panginoon. Tayo po mismo ang haharap doon sa masama. Kung may nanunukso sa ating masama, lalabanan po natin ng mabuti. Amen. Paano? Sa salita ng Panginoon. Bukas po muna tayo. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 3 verse 6. Ito po'y patungkol kay Sarah, pero may bilanggit po siya sa bandang huli. Gaya ni Sarah, ibig sabihin, nire-refer po ito sa katayuan ni Sarah. Kung si Sarah ay ganito, ay natumalima kay Abraham, naging masunurin po siya. Ang context niya, babae siya. Ang sabi niya, na kanyang tinawag na Panginoon, sino? Si Abraham. Tama po. Na kayo nga mga anak niya ngayon, kung magsisigawa kayo ng mabuti, dapat manahin natin yon. Kung ano yung kaugalian ng mga good person sa Bible. How much more si Jesus Christ? Siya ay perpekto. Dapat lagi siya yung ating tinitingnan para gayahin. Ang sabi po diyan, magsigawa kayo ng mabuti. Ang pakipaglaban ay paggawa ng mabuti sa mga gumagawa ng masama. Minsan, may gumawa sa iyo ng masama. Ano isusukli mo? Minsan, ang bilis natin sumukli ng salita. O minsan naman, ang bilis naman natin magsukli sa kanila ng padabog. Meron nakakaranas po ba nito? Siguro madalas. Yung nayamot ka dahil may ginawa sa iyo masama, may ibinagsak ka naman. Diba? Kaya nga, clearly, ang Ephesians sinasabi po sa atin, kung ikaw ay magagalit, huwag kang magkasala. Di po ba? Naalala niyo? Ako, nare-recall ko po. Kasi po, yung context po natin na Ephesians, pinapakita rin po dito kahit sa ibang chapter ng o ibang book po na binabasa po natin, na i-relate po natin sa context ng church, ng iglesia ng Diyos na buhay. So, pinapakita ito, gumawa ng mabuti at di kayo matatakot sa anumang kasindakan kasi kahindik-hindik ang gawa ng masama. Hello?
Talagang nakakatakot ang gawa ng masama. Pero pag gumagawa ka ng mabuti, wala kang ikatatakot. Amen. Bakit? Alam mong nagawa mo ang part mo. Bilang isang kawal ni Kristo. Amen po ba? Ang pakipaglaban natin ay gawa ng mabuti sa gumagawa ng masama. At ang gawa ng masama, yan po ay mababanish. Mawawala po yan. Lalayo po yan. Kasi bakit? Lagi mo sinusuklian na mabuti. Minsan sa kapwa natin, kasi ito, context sa ating buhay bilang isang, sa chapter 6 po, yung anak, yung ama, yung alipin, at yung amo. At sa chapter 5 po, mag-asawa. Amen po ba? Ito'y relate po sa atin bilang kawal. Huwag nating ilayo sa ating, kasi ito family to Kasi yung alipin, kasama rin ng family yan. Saan si Esang? Ayun si Esang. Part ng family ko po yan. Kaya dapat ipakita natin paano tayo makipaglaban at kung ano rin si Esang dapat sa amin. Ito po yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Gumawa tayo ng mabuti. Halimbawa, may hindi nagawang mabuti si Esang. Ano ay susukli ko kay Esang? Di ba dapat mabuti? Amen po ba? Halimbawa, kami naman mga boss, amo niya, nakagawa kami na hindi maganda. Ano isusukli niya dapat? Dahil siya'y Kristiyano at kawal. Mabuti, Esang. Kasi ito nagpapatunay na tayo'y tatatag sa laban. Hindi tayo hindi natin nabigyan si Satan ng pagkakataon. Amen. Para tayo magkaroon siya ng stronghold sa atin. Once na nagbaba po kayo ng mabuting bagay, hindi nyo po ito ibinigay sa kapwa. Sino man po yan. Nagbibigay ka ng daan kay Satan na maghari doon sa part na yon, sa area na yon. Kaya anong gagawin natin? Gumawa ng mabuti sa masama. Naaral natin nakaraan, di ba? Even yung mga kaaway natin, di ba? Yung mga kagalit ninyo, ipanalangin. Di ba? Sabi ni Pablo, yung pinatawad nyo, pinatawad ko na rin. Di ba? Kasi hindi kami hangal sa mga lalang ng dyablo. Di ba? Alam na natin yung pamamaraan niya. Gusto niya sirain relationship Ang relationship dito sa Ephesians, yung mag-asawa unang-una. Pangalawa po, yung sa chapter 6 po, yung anak sa magulang. Minsan anak sa magulang, yung relasyon napakalayo. Imbis na dapat, kumbaga sa isang salita ng kanto, sanggang dikit. Amen po ba? Meron bang isang salita, parang yung may teamwork. Amen po ba? Sa basketball, di ba? May teamwork. Dapat ganun din yung mag-ama. At gayon din yung tatay sa anak. At gayon din naman yung alipin sa kanyang amo. At yung amo sa kanyang alipin. Dapat ang ibinabalik ay mabuti. Ngayon, kung pare-paras Kristiyano, hindi naman lahat tayo perfecto sa ganun Di po ba? Meron pa rin tayong failures. Nagkakamali pa rin tayo. Pero kagandahan nito, may salita ng Panginoon para yung karakter natin maiayos. Can I hear amen? So di tayo matatakot. Bakit? Nakagawa tayo na mabuti. Tingnan po pa natin dito sa Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Ang sabi niya po yan, at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Hindi po ito yung mabuti para maligtas. Kasi ito'y kalikasan na meron ka bilang kawal. Mabuting kawal nga po pinag-uusapan natin Spiritual warfare nga po Ang spiritual warfare, hindi pa ipaglaban sa laman at dugo. Ito'y pagkikipaglaban sa asal, karakter, na ipapakita natin sa ating kapwa, sa loob pa lang ng bahay. Amen po ba? At sabi niya ito, huwag tayo mapagod. Pag sinabing huwag mapagod, huwag tumigil. Hello? Kasi yan, may grace po sa atin. Papaano yung kumilos at gumawa. Grace po yan. Maraming parang natatakot dito na sabihin na dapat gumawa tayo ng mabuti.
Kasi ito ang nagpapakita na tayo'y mga anak talaga ng Diyos. Amen. Hindi tayo kasi anak ng kadiliman. Amen po ba? At ang sabi niyo, sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani kayo. Kung hindi tayo manghihimagod. Mean to say, pag gumawa ka ng mabuti, yung tinanaman mo ng mabuti, siguro ito nangyayari sa iba, ang mangyayari po sa kanya, mabumulat siya. Hello, ba't nagawa ko ng masama? Bakit nagawa pa niya ako ng mabuti? Alam niyo po, tawag ko po doon, naging bukas ang langit sa kanya. Amen. Bakit ikaw yung parang sinugo ng Panginoon para mabuksan ang langit? Bakit yung karakter ng Panginoon ang ibinigay mo sa kanya? Amen. Ang ani mo doon, ipinapakita mo, ibinabalik mo sa Panginoon eh. Lord, salamat po. Ikaw po nag-umpisa. Hindi ako karapat-dapat. Naging mabuti ka sa akin. At ito po, nagiging mabuti rin ako sa aking kapwa kahit hindi gumagawa na mabuti sa akin. Realidad. Sabihin niyo po, realidad. Reality in life. Madalas siya nangyayari sa atin yan. Kahit saan lugar po, pwede may nangyayaring ganyan sa atin. At sabi niya, kung hindi tayo manghihimagod. Verse 10. Ito po ang sabi. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, alam niyo po ba, nasa atin lahat ang pagkakataon na gumawa na mabuti. Ang tunay na kawal, ang tunay na alagad ng Panginoon, nire-refer ko, ang tunay na alagad ng Panginoon, nasa atin lahat ng chances para makagawa ng mabuti. Sino pagagawa ng mabuti? Unbeliever? Yan, gaya-gaya lang yan, pakitang tao lang yan. Amen po ba? Pero tayo talaga mga Kristiyano, ang tunay na bukal, binubukalan ng kabutihan. Dapat tayo yung mapagsamantala. Pag sinabi mapagsamantala, yung ginagrab mo yung opportunity para makagawa ka ng mabuti. Halimbawa, sa isang sitwasyon lang, nakagagawa ka dapat na mabuti sa kapwa. Amen po ba? Ang pakipaglaban ay hindi sa laman at dugo. Ang pakipaglaban ay karakter. Si Jesus Christ, tingnan ulit natin si Jesus Christ. Ang ipinanlaban niya ba kapangyarihan? Totoo, may kapangyarihan po siya sa kanyang karakter na ipamalas, ipakita, at ito'y tanggapin ng sinuman sa tao na nakasalamuhan niya. Amen po ba? At sinasabi po dito, sabi niya, samantalain ang, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Huwag tayo nagpipili ng gagawa ng mabuti. Ginagawa po ito sa lahat. Kasi pag gumawa lang tayo sa ating mga mahal sa buhay lamang, bias tayo. May tao rin naman tayo nakakasalamuha. Amen po ba? Dapat sa lahat, fair po tayo. Kasi si Lord nagpapasikat ng araw sa mabuti at masama. Nagpapaulan sa masama at mabuti. Ibig sabihin yung grace na yon napakasagana sa lahat. Gayon din naman tayo, ipakita natin parang, kaya nga sinasabi nyo sa context na yon na maging ganap tayo gaya ng inyong amang nasa langit. Yung context na yon, kung babasahin nyo, yung ang Panginoon, yung Diyos natin na Ama natin, nagpapaulan, nagpapaaraw sa mabuti at masama. Bandang huli, sinabi niyo, maging ganap kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Maging fair tayo sa lahat. Kung ang mabuting tao lang, kung mabuti lang sa atin ang ginagawa natin na mabuti, ay walang kwenta po yun. Walang, kumbaga sa parang lang yan parang usual na lang yan Ang unusual, yung sinasabi natin, imbis na gawa mo siya ng masama, hindi mo magagawa ng masama. Kasi kalikasan ng kabutihan ng Diyos na nasa sayo. Parang kakaiba yun na unusual, di ba? Ginawan ko na masama, nagawa pa ako na mabuti. Di po ba? Ang sarap sa feeling kaya nun. Baka dumating ang time, yung taong yun, baka umiyak na, lumuhod na sa Panginoon Di po ba? Kasi mabubuksan ng langit. Samantalahin. At sinabi rito, higit din doon.
Eto, sabi niya, lalong-lalo na saan? Kasambahay sa pananampalataya. Maging pair tayo dito. Si Tessa, hindi ko na susunduin yan. Hindi ganon. Kahit ganyan si Tessa, ang laking pagpapala sa atin yan. Ililibre kami yan eh. Ano? Joke lang po. Napasubo yata, sabi si Tessa. Hindi, sa totoo lang po, wag tayo dito mamimili ng bibigyan natin ng kabutihan. Ang kabutihan na kalikasan sa atin, kahit may gumawa ng masama, likas ng lalabas sa atin yon. Kasi bakit? Ikaw ay mabuting binhi. Amen po ba? Gaya ni Jesus, siya yung pangunahing binhi. Tayo ay sumunod sa binhi na nasa Kanya. Amen po ba? Kaya lalabas po doon kung ano ang nasa atin. Isa pa pong verses na sinasabi ko po ito, kaya bakit sinabi kong ito'y biyaya. Ephesians chapter 2, verse 10. Back to the context. Puntahan po natin ang context na Ephesians na dito napakasagana. Sabi niya po dito, sapagkat tayo Kanyang gawa, mean to say, may ginawa ang Diyos sa atin. Nagregalo siya, verse 8, nagbigay po siya sa atin ng kaligtasan sa pamagitan. Ito'y biyayang kaligtasan. Di po ba? Na ibinigay sa atin, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. At yung faith, ibinigay niya sa atin na libre. Di po ba? At yun po ang gawa niya kasi plano niya na pa ito nung una. Sapagkat tayo Kanyang gawa at nilalang kay Kristo. Kasi kaya nga merong Kristo, before the foundation was, pinili niya na tayo. Kaya nagkaroon ito ng good works. Ito po, na nilang tayo kay Kristo Jesus para sa, pakibasa po, mabubuting gawa. Kasi kaya nga binanggit natin sa verse 10, be strong in the Lord in the power of His might. Kasi sa Kanya galing. Kasi doon tayo idinikit sa Kanya. Iwinangis tayo kay Jesus Christ. Kaya nahihiramin. Ang pagwangis ba kay Jesus Christ gumagawa ng masama sa kapwa? Hindi po. Paggawa ng mabuti. Kasi bakit? Kawangis natin si Kristo. Tayo'y nilalang kay Kristo. Mean to say, yung glory ni Jesus Christ dapat nandun tayo. Amen po ba? Nawawangis tayo sa espiritu at karakter niya. Amen po ba? At sabi niya dyan, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos. Mean to say, nasa sayo na. Nasa sa atin na. Nakahanda na yon. Ungkatin natin. I-provide natin. Kaya namin. Nakahanda na yun eh. Sa isang salita, noong una pa man, hinanda na, puntahan natin at ibigay natin. Kalkalin natin yung sa kaloob-looban natin kasi ang nature natin, siguradong merong mabuti. Kasi bakit? Dahil kay Kristong naririyan. Tinapos niya ang lahat para sa atin. Yung mga karakter na pangit, mawala. Amen. Hindi lamang po yung kaligtasan po ang sinasabing iniligtas tayo, kundi ang karakter ay mamana natin. Amen po ba? Sabi niya na hinda pa ng una upang siya nating lakaran. Hindi po niya ginamit po dito yung salitang itakbo. Ibig sabihin, dahan-dahanin nating puntahan. Banayad. May naalala naman ako sa banayad na yan. Dapat banayad yung ginagampanan mo. Kasi pag banayad, makinig kayo mabuti. May grace po. Hindi magaspang. Hello? Kasi alam mo yung lalakaran mo na matuwid at maganda. Amen po ba? Kasi bakit? Ang Diyos ang naglaan yan para sa atin. Yung inilaan ng Panginoon, di ba halimbawa lang sa mga mana natin sa ating magulang, ano yung minanda ng magulang sa ating mana? Hindi ba't unti-untiin mo yung kunin? Kaya nahiramin, inihanda yun. Alam niyo po ba, ang pamana sa atin, hindi lamang kaligtasan,
Yung good works, ibinibigay niya sa atin yan. Para yung langit, talagang makita ng lahat ang langit, bukas na bukas. Amen po ba? Now, pangalawa, siguro parang dito lang ata tayo. Pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Pangalawa, ang pakikibaka ay laban sa mga pamunuan. Eto na. Alam natin si Satan ay agresibo siya na manira. Yung devices niya, mga lalang niya, likha niya, mga pandaraya niya ay narariyan. Pero makinig kayo mabuti. Pag sinabing pamunuan, sa English po niyan, principalities. Pag sinabing principalities, alam nyo naman, di ba meron po tayo dito mga guro, di ba? Pero may principal po dyan. Di po ba? Kinuha po ang salitang yan dyan. Ngayon, yung principal na nandyan, iisa. Di po ba? Pero principalities, ito yung nagpapakita sa buong sanlibutan. Merong namumuno dyan. May mga general po dyan. Sa Griego po, ang salitang principalities, arche. Pag sinabing arche, ito po ay isang salitang parang mga chief, pinaka-hepe, pinaka-chief of command. Halimbawa, sa San Jose, di ba, meron dyan isang principal. Siya yung chief of command sa buong DepEd dito sa San Jose. Di po ba? Di ba, ang ano niyan, di ba, sa DepEd, ang pinaka-main ano niyan, main office niyan, di po ba? Amin po ba? Ngayon, yung main office, may kanya-kanyang sangay na mga principal po yan. Kaya ang tawag diyan, principalities. Ngayon, halimbawa, dito, meron siyang sakop dito. Naku, nakakatakot po ito. Kung ito'y masama, na pag-aaralan sa mga susunod. Ito yung napakahirap lumusot. Pagpunta mo dito sa Jose, mayroong principal. Pagpunta mo sa Rosario, may principal. Pagpunta mo dito sa Kasiglahan, meron. Wala kang lulusutan. Kasi ito hawak ni Satan. Kaya ano sinasabi po natin dito? Maging handa tayo. Dapat full battery geared po tayo. Lalabas ka ng bahay, dapat sa loob pa lang, nandun ka na, buo kompleto ka na ng kasangkapan, na pandigma. Kasi paglabas mo, alam mo na ang mangyayari. Can I hear amen? Ito'y isang salita na chief in various application or order, time, place, or rank. Yang mga principals yan, may mga ranggo po yan. Sabihin niyo po, ranggo. Hindi basta-basta ang kalaban. Ibig sabihin, may kakayahan po yan makipaglaban. Hello? Makinig kayo mabuti. Itong bakit ginamit niya Apostle Paul ito? Kasi alam niya sa panahon ng Roma. Pagka na bumagsak, makinig kayo, kahit sa atin, pag ang general, halimbawa, first general lang po ang bumagsak, mahihirapan yung komandon na magpadala. Kasi nasira yung kampo doon. Di po ba? Amen po ba? So, mahihirapan itong lumakas. Kailangan ulit ng pinaka-chief nila na magpadala doon. Di po ba? Ngayon, ang gagawin lang po natin, pahihinain natin yung kampong yon. Hello? Paano natin mapapahina? Una, good works. Good works talaga. Kasi yung lugar na yon nakukubkuban ng pamunuan. Kaya nga mahalaga sa chapter 5, di ba, magbihis po tayo, di po ba? Na ibig sabihin, hindi lamang tayo lumalakad sa liwanag, but walking as light. Amen. Kasi yung walking as light, yung gawa ng mabuti, yun yung inilalakad mo. Yun ang inilalakad ng tunay na Kristiyano. Kaya pagdating mo doon, mahahawi yung mga kadiliman doon.
Mabubuksan yung mga dating nasasakop ni Satan, na dating pinaglalaro ni Satan, na yun pala ay pinili ng Panginoon. Amen. Tapos nalaman, ay Christian ka pala. Oo, ay salamat naman. Meron na akong kasama dito. Lalakas ang puwersa ng kaliwanagan. Amen. Kaya naihinamin. Principalities, ito'y labanan. Ito'y may mga pamunuan po siya at tatalakayin po natin, inano ko lang po sa inyo to, para ipakita sa mga susunod kung saang area po siya. Babanggitin ko po sa mga susunod. Napaka-ano po nito, napaka-lalim ng pag-aaral na ito. Pero dapat aware po tayo. Kinukuha ko lamang po yung pinaka-frame para ipakita at ilahad sa inyo na hindi basta-basta ang mga pamunuan ni Satanas. Meron po siyang mga nadaya na mga tumingin sa kanya at nagdikadikmaan sa langit, nakasakasama niya sa lupa na naghahari dito. May kanya-kanya po silang lokasyon. May mga pamunuan po dyan, saan lugar. Babanggitin ko po, ano ko po sa inyo sa mga susunod. Laban sa mga pamunuan, mga ranggo po yan, place, time, may mga panahon yan, meron silang ginagawa dyan para gamitin nila yung influence po nila. Ephesians chapter 1, ibabalik ko sa context. Ephesians chapter 1 verse 21 to 23. Si Jesus Christ po ito. Sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan, alam na may pamunuan, at kapamahalaan, at kapangyarihan, tatlo. At pagpapasakop at sa bawat pangalan na ipinapangusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating, alam natin yan. Verse 22, sa lahat-lahat po yan. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang paa. Makinig kayo. Alam niyo po ba, sooner, si Jesus Christ ilalagay niya sa paa natin, tatapakan natin yung gawa na masama. Naano ko tong kanta nito. Di ko now, Romans 16, di ba? Yung kanta nito, di ba? Romans 16:19 says, be excellence, for what is good, be innocent of evil, and the God of peace shall bruise Satan underneath your feet. Amen. Parang hindi kayo masaya doon. Maging inosente tayo sa masama. Be excellent to do good. Magpakahusay tayo sa paggawa ng mabuti. Kasi bakit? Pag lagi natin ginagawa yon, nasa ilalim ng ating talampakan yung gawa ni Satan. Amen po ba? Hindi po yung in Jesus' name. Lalayas po yan kung ang gawa mo ay mabuti. Amen po ba? Ayan po, sinasabi niya, pinasuko ng Panginoon niya kasi bakit? Gumawa ang Panginoon na mabuti. Wala siyang kapintasan. Pinasuko niya po yan. At someday, papasukuin din sa paan natin yan. Kasi bakit? Na kay Kristo nga tayo, itinakda nga tayo kay Jesus Christ. Amen? Sabi niyan, na siyang pinagkaloobang maging Pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Si Jesus Christ po yun. Ngayon, kung siya yung ulo na iglesia ang Panginoon, tayong katawan, saan nalalagay si Satan yung gawa niya? Sa ilalim ng paa natin. Pinasuko niya na nga yan eh. Tayong katawan eh. Hallelujah. Praise the Lord. God is great. Ganong katindi itong mga talatang ito. Kaya nakakatakot kung isipan, katakatakot kung hindi ka magsusuot. Kasi ang sikreto po, good works. Amen po ba? Ang magmamotivate sa atin ng good works, yung love natin eh. Amen po ba? Kahit di ka ibig-ibig, mamahalin mo eh. Amen. Bubukalan ka na mabuting bagay. Amen po ba? Si Jesus Christ, ganun din eh. Hindi siya humatol dito sa lupa. Pinaglingkod niya ang sarili niya. Magiging mga kaaway niya, hindi niya sinumpa.
kinahiramen. Mabuti. Ang lahat ng mga bagay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Ibig sabihin, kung tayo ang katawan, nasaan yung kalaban? Nasa ilalim natin. Hallelujah. Na-trample na natin siya. Kasi bakit? Yung good works ang ginagamit tayo ng Panginoon para sa mabubuting gawa. Now, tingnan po natin, verse 23. Na siyang katawan niya. See? Kung nandun po tayo kahit sa baba po natin ng paa natin, nasa ilalim si Satan, yung kanyang yung works niya. Di ba? Sabi niya, nakapuspusan niya, pumupuspos sa lahat. Alam niyo po bang mabuting inilagay ng Panginoon sa atin? Ito yung dapat na mapuspos sa iglesia. Good works. Sa Romans 16, kaya nga sinabi ko kanina po yun, kung babasahin niya ang Romans 16, paano nagapi yung masama? Dahil sa pagtalima ng iglesia ron sa Roma. Ang sabi doon, nabantog kayo sa buong lupain dito. Bakit? Dahil sa pagtalima nyo sa aral ni Kristo na itinuturo ko. Hallelujah! Praise the Lord. Kasi bakit? Pag tayo puro applied sa salita ng Panginoon, ano pakikita ng tao sa atin? Mabuti. Wala naman tinuro ang Biblia na masama eh. Hello? Talagang perfecto ito. Very timely ito. Kahit saan ka magbuklas, ito'y napapanahon sa lahat ng panahon. Noong unang panahon hanggang sa ngayon, sa mga susunod na panahon, ito'y laging akma at tugma para i-apply. Lagi po itong present. Magbago man ang generation, magbago man ang mga technology, pero ito'y laging present. Mapapakinabangan po natin. Amen po ba? So, pinapakita dito, ang laban nito ay may kalaban tayong mga pamunuan. Pagka general ay sumuko, talunan na siya. Pero itong kalaban natin, hindi tumitigil. Si Jesus Christ niya, hindi tinigilan eh. Hello? Yung pamunuan eh. Sa lahat ng era ni Jesus Christ, laging nag-aabang yung mga pamunuan na masama. Pero hindi siya natalo. Kasi bakit? Kaya nga, binasa natin kanina, ba't tayo matatakot kung gumawa tayo na mabuti? Ang Panginoon, gumawa na mabuti, kaya siya payapang-payapa kahit papatayin na. Amen. Kumbaga sa makinig kayo mabuti. May mga tao na, ako nakakaranas po nito malapit nang mamatay. Lumuluha, umiiyak. Hindi niya nagawa yung mabuti sa pamilya. Natatakot po siya. Alam niyo po ba, pag gumawa ka ng mabuti sa pamilya mo, kahit mamatay ka ngayon, parang alam mo na. Diba? Kumbaga sa isang salita lang parang inaano ko lang yung isip nyo, binubuksan ko lang. Kasi ako nakakaranas ng ganun eh. Parang yung kanyang pagsisisi ba, nasa kauli-hulihan ng buhay niya at hininga. Sana pala hindi ako nagloko. Sana pala nagawa ko sa mga anak ko, sa mga apo ko. How much more kung ang pangangaral ng salita ng Panginoon nagawa mo. Amen. Wala kang kasindak-sindak na humarap sa kamatayan. Si Jesus Christ kasi nagawa niya ang mabuti sa lahat. Kaya siya alam niya. Ganon din tayo. Lumipas man tayo, mawalan man tayo ng hininga, malakas ang loob nating humarap. Kumbaga sa isang salita, para bagang alam natin nag-aabang ang Panginoon sa atin. Hindi yung nakakalawit yung nag-aabang. Di po ba? Anong tawag doon? Si kamatayan kung tawagin nila. Nilagyan lang nila picture yon. Pero tunay talaga salita po doon, yung death po talaga. Although po pwede maligtas ang tao kahit sa kauli-huli ng buhay niya, pero parang takot pa rin. Baka iba sumundo. Diba? Kaya tanong po sa atin, bilang pagkatapos, susundan po yung mga aralin na susunod. Makinig kayo. Ito na yung pagkakataon. Sa pag-aaral natin, samantalahin po natin. Una, sa asawa.
mag-asawa, lalaki, babae. Gumawa tayo na mabuti. Alam nyo, pag ang asawa ko makinig kayo mabuti, inaano ko lang po kayo. Sa asawa ko, paano ko lambingin yan, minsan may biro, pero sinasabi ko sa kanya, mahal na mahal kita, ma. Salamat sa iyo. Hindi kita kaya ipagpalit. At pakakasalan pa kita. Sabi ko nga, niloko ko pa nga siya eh. Ma, magpapakasal ako. Kanino? Sabi niya ganyan. Sabi ko, sa'yo ulit. Kasi dapat tayo mga lalaki, lubos ang pagmamahal natin sa ating asawa. Yan po yung disenyo ng Panginoon eh. Kung papaano ang iglesia minahal ni Jesus Christ, to the point, yung buhay niya ay binigay niya sa kanyang asawa, sa iglesia. Gayon din naman kayong mga lalaki, ibigin yung lubos ang inyong asawa. At yung babae, pasakop, disenyo po yun eh. Dapat doon tayo nakatingin. Ang good works kasi naroroon eh. Kung nagpapasakop ang babae, alam niyo po mangyayari, hindi ka matatakot. Kasi bakit? Aalalayan kayo ng Panginoon. Susunod, magbibigay po ako sa inyo ng illustration. May patatayuin po ako dito mag-asawa. Mamimili po ako sa inyo. Mag-illustration po tayo, pero pupuntahan po muna natin yung mga kasuotan. Siguro lang baka dumating sana maalala ko po yun. Tulungan tayo ng Panginoon. At yung kapuspusan na yan, yung good works na yan, kasi siya kanya ang iglesia, ang Panginoon. At sigurado po ako, natitiyak ko po ito, I stand firm po sa pagkakataong ito, kung ikay kabahagi ni Kristo, meron kang good works. At darating ang time, talagang pasusukuin sa mga paa mo, sa ilalim ng talampakan mo, yung gawa ni Satan. Magsasawa po siya kahit gumagawa ng masama, mabuti pa rin ang gaganti mo. Amen po ba? Bakit? Ikay na'y lumalakad bilang liwanag. To God be all the glory po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.